Please like and subscribe and hit the notification bell. Harvey York's Rise to Power Kabanata 1. Sa Villa Zimmer sa Niamey. Ang kapaligiran ay nagliliwanag sa mga ilaw. Ang gabing iyon ay ang ika-7 kaarawan ni Senior Zimmer, at ngayon ay napuno ito ng maraming bisita. Lahat ng kanyang mga anak at apo ay nagbigay sa kanya ng mga regalo at sabay-sabay na sinabi. Umaasa kami na si Senior Zimmer ay laging biniyayaan ng mabuting kalusugan at mahabang buhay. Si Senior Zimmer ay mukhang medyo malabo at masigla habang nakaupo sa kanyang upuan. Sagot niya, mabuti. Lahat kayo ay talagang masunurin. Masayang masaya ako ngayon, kaya pagbibigyan ko ang bawat hiling mo. Sabihin mo lang ang gusto mo. Lolo, gusto ko ng apartment malapit sa dagat. Hindi ito mahal at mahigit $1,000,000 lang. Lolo, gusto ko ng limited edition na Chanel bag. Lolo, gusto ko ng BMW sports car. Lolo, gusto ko ng Rolex watch. Mabuti. Ibibigay ko lahat ng hiling mo. Ibinigay ni Senior Zimmer sa kanila ang kanyang pangako ng walang pag-aalinlangan. Tuwang-tuwa ang kanyang mga anak at apo na humingi ng regalo. Halos mapaluhod sila sa sahig bilang pasasalamat. Nang makita ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha, natuwa rin si Senior Zimmer. Nakaramdam siya ng pasasalamat. Sa sandaling iyon, ang manugang ni Zimmer's Harvey York, ay biglang humakbang at nagsabi, Lolo, pwede mo ba akong bilhan ng scooter? Mas madali para sa akin na pumunta at bumili ng ilang mga gulay. Sa sandaling iyon, nabigla ang lahat mula sa Zimmers. Halos lahat ay natulala habang nakatingin kay Harvey na hindi makapaniwala. Nawala na ba sa isip ang manugang? Anong klaseng pagkakataon yan? Paanong may hihilingin ang isang manugang? At saka, hindi man lang siya naghanda ng regalo para kay Zimmer Sr. noong birthday party. Paano siya naging walang hiyang magtanong ng kung ano-ano kay Senior Zimmer? Wala man lang siyang hiniling kundi scooter. Sinadya ba niyang ipahiya si Senior Zimmer? 3 taon na ang nakalilipas, wala silang ideya kung saan natagpuan ng lola ni Zimmer ang isang lalaking nagngangalang Harvey. Pinilit niyang pakasalan ang kanyang panganay na apo. Noon, si Harvey ay isang dukha at walang pinagkaiba sa isang pulubi. Gayunpaman, sa araw ng kanilang kasal, namatay ang lola ni Zimmer. Mula noon, lahat ng taga-Zimmer ay tumingin sa kanya. Sa nakalipas na 3 taon, ginawa ni Harvey ang lahat ng uri ng manu-manong paggawa para sa Zimmers. Kailangan niyang maghanda ng tubig para sa iba pang maghugas ng kanilang mga paa. Bukod pa riyan, siya rin ang namamahala sa pagluluto. Siya ay humantong sa isang medyo miserable buhay doon. Ngayon, gumawa siya ng tunog at humingi ng scooter. Ito talaga ang pinakamahusay sa isang grupo ng masama. Ang scooter sa bahay ay ninakaw ng isang tao nang pumunta siya at bumili ng mga gulay noong nakaraang araw. Siya ay mahirap at walang pera, kaya ang tanging nasasabi lamang niya sa mga oras na iyon. Dahil lubos na nasiyahan si Senior Zimmer, naramdaman ni Harvey na tiyak na pagbibigyan niya ang kanyang hiling dahil ito ay napakaliit na bagay. Mukhang masaya ngayon si Senior Zimmer pero biglang nagdilim ang mukha niya. Inihagis niya ang baso mula sa kanyang kamay at nabasag ito sa sahig. Tapos galit siyang sumigaw. Bastard! Dumating ka ba para sa isang birthday party o pumunta ka para i-spoil ito para sa lahat? Ang asawa ni Harvey na si Mandy Zimmer ay sumugod at nagpaliwanag. Lolo, walang malay si Harvey. Ngayon ay isang masayang araw. Huwag kang magalit dahil sa kanya. Tapos, hinailan niya si Harvey sa tabi. Sa sandaling iyon, ang pinsan ni Mandy na si Queen Zimmer ay nanunuya at sinabing, Mandy, tingnan mo ang walang kwentang asawa mo. Anong mga pagkakataon ang mayroon tayo ngayon? Ika-7 kaarawan ni Lolo. Dumating siya na walang laman. How dare he ask something kay Lolo? Kailan pa siya naging matapang? Tama iyan. Wala siyang manners. Paano siya magtatanong ng kahit ano? Hindi ba siya nakakita ng napakaraming bisita dito ngayon? Nakakahiya talaga. Ang boses ay ang pinakamamahal na apo ni Senior Zimmer, Zach Zimmer. Noon pa man ay ayaw niya kay Mandy. Ngayon ay nakahanap na siya ng pagkakataon para kutsain siya. Anong hindi ginagawa ng bastard na ito? Anong karapatan niyang tumira sa pamilya natin? Oo.
Pinahiya niya tayo. Nakikita ko na ngayon. Sinadya niya yun para inisin kami. Gusto niyang sirain ang happy mood ni Lolo. Walang kwentang tao. Marami kaming katulong dito sa pamilya. Kailangan pa ba namin kayong bumili ng gulay? Hindi mo man lang pinaghirapan. Napakawalan, Gia. Sa tingin mo ba mahalaga ka sa amin? Alis na. Bubugbugin kita pag lalo mo kaming pinahiya. Nang marinig ang mga pagtuligsa at akusasyon mula kay Zimmer, hindi maiwasan ni Harvey na tumingin sa ibaba. 3 taon na ang nakalilipas, maaaring namatay si Harvey sa isang marahas na kamatayan kung hindi siya dinala ng lola ni Zimmer. Ito ang dahilan kung bakit hindi siya nagreklamo tungkol sa paggawa ng lahat ng uri ng mababang gawain para kay Zimmer sa nakalipas na 3 taon. Lolo, dumating ang manager mula sa York Enterprise Don Zander para batiin ka ng maligayang kaarawan. May nagsalita sa pinto. Maya-maya, pumasok sa hall ang isang matangkad at gwapong lalaki na nakangiti. Ang York Enterprise ay isang negosyo ng pamilya na pag-aari ng pinakamaimpluwensyang pamilya ng York sa South Light. Bukod pa rito, isa si Don sa mga project manager na nagtatrabaho para sa York Enterprise. Siya ay nagmula sa isang magandang background ng pamilya, at may hawak na isang mahalaga at prestihiyosong posisyon sa kumpanya. Maraming pamilya sa Niemhi ang gustong maging malapit sa kanya, ngunit hindi sila nakahanap ng magagandang pagkakataon. Nakapagtataka, dumating siya para batiin si Sr. Zimmer sa kanyang kaarawan. Sr. Zimmer, ito ang regalo ko para sa iyo. Nakangiting sabi ni Don. Pagbukas niya ng gift box, maraming tao ang natigilan. May isang tseke sa kahon, at ito ay nagkakahalaga ng $880,000. Sa Niemhi, ang halagang iyon ay napupunta sa mga proposal ng kasal. Sr. Zimmer, pumunta ako ngayon para magpakasal. Matagal ko nang hinahangaan si Mandy. Sana tanggapin niya ang proposal ko at pakasalan niya ako. Napasinghap naman ang iba sa pagtataka. Sa sandaling iyon, nagulat ang lahat. Si Mandy ang asawa ni Harvey. Wala bang pakialam si Don dyan? Wala siyang respeto kay Harvey. Ngunit pagkatapos ng maraming deliberasyon, si Harvey ay isang walang kwentang ampon na manugang. Bakit siya dapat igalang ng Don? Hindi man lang natakot ang Don na masaktan niya si Harvey. Alam kong maaring masyadong biglaan ang mga sinasabi ko pero hindi ko kayang makita ang pinakamamahal kong si Mandy na nakikisama sa isang walang kwentang lalaki. Sr. Zimmer, sana ay pag-isipan mong mabuti ang alok ko. Nakangiting sabi ni Don. Tumalikod siya at ngumiti kay Mandy bago siya tumalikod at umalis. Hanggang noon, hindi nasulyapan ni Don si Harvey. Wala siyang pakialam kay Harvey. Pagkaalis niya, ang lahat ay nahulog sa isang mainit na usapan. Ginoo. Si Zander ay isang department manager sa York Enterprise. Malaki ang lakas niya. Narinig ko na ang kanyang isang desisyon ay maaaring matukoy ang kapalaran ng isang maliit na kumpanya, masira ito o hayaan itong umunlad. Napakaswerte ni Mandy. Kung pakakasalan niya ang amo ni Zander, mas mabuti na iyon kaysa makasama ang walang kwentang Harvey na iyon. Kung magpakasal sila sa isa't isa, tiyak na makikinabang din ang pamilya natin dyan. Biglang humakbang ang nakababatang kapatid ni Mandy na si Cynthia Zimmer at sinabi, Harvey, ayaw mo ba ng scooter? Kung papayag kang hiwalayan ang kapatid ko, bibili ako ng scooter para sa'yo bukas. Paano kung ganoon? Mabuti. Nakakamangha ang sinabi ni Cynthia. Hindi ba gusto ng walang kwentang lalaki na ito ng scooter? Ihahatid namin. Hayaan mo siyang pumayag sa hiwalayan. Namilog ang mga mata ni Sr. Zimmer. Pinigyan niya ng makahulugang tingin si Harvey at sinabing, Harvey, kung payag kang hiwalayan si Mandy siguradong higit pa sa scooter ang maibibigay ko sa iyo. Paano kung $1,000,000? Noong una, nakayuko si Harvey. Pero ngayon, sinulyapan niya si Mandy sa tabi niya. Pagkatapos ay umiling siya at sinabi, Lolo, hinding-hindi ko hihiwalayan si Mandy. Lumala ang ekspresyon ng mukha ng Zimmer Sr. Tinuro niya si Harvey at galit na sinaway. Hindi kumikita ang mga bata. Huwag mong tanggihan ang napakagandang alok. Magwala ka. Ayoko ng masasamang itlog sa birthday party ko. Saglit na natigilan si Harvey.
Nagulat siya nang makitang hindi pala kaibigan si Senior Zimmer sa kanya, hindi pinapansin ang kanyang nararamdaman. Sa oras na iyon, maaari lamang niyang iling ang kanyang ulo at umalis. Harvey, mukhang nagdududa si Mandy. Hindi niya alam kung dapat ba niya itong habulin. Nang makita iyon, malamig na sinabi ni Senior Zimmer. Mandy, kung maglakas loob kang lumabas kasama siya ngayon, tatanggihan kita at hinding-hindi ko aaminin na apo kita. Agad namang huminto sa paglalakad si Mandy. Hindi niya akalain na makikita niya ang kanyang lolo na ganito kalupit. Agad na sabi ni Harvey, "Dito ka lang. Huwag mo akong pansinin." Bago pa makapag-react si Mandy ay tumalikod na si Harvey at umalis. Humagalpak ng tawa si Zack. "Mahal kong hipag, paano mo balak umuwi? Don't tell me na balak mong maglakad hanggang sa pauwi. Halika, nakakuha ako ng $1 dito. Hayaan mo akong maging mapagbigay at ibigay ito sa iyo upang mabayaran mo ang iyong pamasahe sa bus. Huwag kang maiyang kunin." Pagkatapos, kumuha siya ng $1 at inihagis kay Harvey. Kumagalpak ng tawa ang mga Zimmer. Bahagyang nagnganga ang mga ngipi ni Harvey, ngunit nanatili siyang walang imek. Pagkatapos noon, diretso siyang umalis sa villa ni Zimmer. Sa pagkakataong iyon, biglang nagring ang phone niya. Kinuha niya ang kanyang lumang phone at sinipat iyon. Isa itong contact number na nagtatapos sa 6 na digit na 8. Bahagyang kumunat ang noo ni Harvey. Pagkatapos ay pinindot niya ang mensahe at sinipat iyon. "Sir, ang kumpanya ng York ay nasa malalim na problema. Umuwi ka na para harapin ito."